wala talaga, no? Wala talagang pusong magsilbi. No? But you know, let this be a painful lesson for all of us. Let's learn this, and parang for me the other lesson, maybe the number one lesson is to be united. Kasi yan ang lakas natin. Kung hiwa-hiwalay tayo, hindi makikinig yan kasi mga abusado yan eh. Mga gahaman sa kapangyarihan at sa pera. At sila, alam mo mga kababayan, ano, Eric, you know why PRRD was great? Because he never lost sight of death. Death was always part of the picture, meaning he knew that someday he was going to die. Therefore, he didn't cling on to power, and that he knew it was temporary. He knew that. He would talk about it often, and the way he worked, no, was that maraming salamat, you gave me this small period of time where I could serve you, where I could do what I wanted to do, what I'd always dreamt for the Filipino, di ba, that the nation, yung kaya gumanda talaga tayo noon. Pero alam niya, may katapusan lahat ito kung kaya hindi siya estupido na nag-iimbak ng pera, causing grief and destruction to a country that he really loves. Anong gagawin mo sa pera na yan? Saan mo isusuk-suk yan, di ba? Para magkaroon ka ng mga anak na drug addict, para magkaroon ka ng mga anak na alcoholic, di ba? Para ikaw mismo, drug addict, di ba? What kind of life is that? But you know, we're throwing our pearls to swine eh. These are people na ganyan ang kinalakihan. No? So, I hope that we learn as a people to choose better leaders. This existed apart from his own. There's a term for that. It's called noblesse oblige. This means yung mga nakakarami sa buhay, dapat mas nagpapasensya ka, mas nag-iintindi ka kasi bumaba ka at inalam mo kung ano yung dinadaanan ng mga mahihirap kesa sa'yo. Kasi alangan naman sila ang umakyat sa'yo. Hindi nila kaya yon. Pero ikaw kaya mong bumaba at intindihin, di ba? Kung kaya't, alam mo, nakita ko yung mga anak ko, ang komportable ng buhay, di ba? Eh, syempre, dinadala ko sila kung saan ako pumupunta. Punta ako sa slums, punta ako sa bundok, bit-bit ko sila. So they don't grow up to be assholes like those Forbes Park spoiled brats who think the world owes them something, who has not made it their responsibility, and they think that the only reality that exists is their reality. So wala sa horizon nila yung mga naghihirap, lalo't-lalo na kung ikaw ay leader, lalo't-lalo na kung president ka. Diyos ko, ang pangit tignan. Kasi ang pinaka-nakakaawa, pinaka-mahihirap. Kaya ama yung description ni Pangulong Duterte nandito pa sa Pilipinas, mga kababayan, na the main problem right now of the Filipino people and the country ay ang fractured governance. Ngayon, hindi na lang fractured, kundi baldado na gobyerno. Kasi kung fractured, pwede pang i-plaster caste. Pag baldado, wala, napuputulin mo na lang at upang tanggalin ang pagkabaldado niya. So, baldado po ang gobyerno sa Pilipinas sapagkat baldado ang namumuno. And the Vice President is not part of that because she does not exercise power and authority of the President. She is just the standby President, but she is not the President. Kaya hindi po siya makagalaw lagi ni Marcos. Kung matatandaan ninyo mga kababayan sa panghuling bahagi ng aming talakayan ngayon ni Ma'am Lorraine, nang siya ang naging Department of Education Secretary, most effective and high-performing agency ni Marcos. DepEd. Alam mo yan, Ma'am Lorraine, 2 years halos ng Department of Education was the highest performing and most trusted government agency during the time na ang Department of Education Secretary ay si Vice President Sara Duterte. Meaning, kung bibigyan ng pagkakataon na siya ay maging bahagi ng aktual na pamumuno at pamamahala sa gobyerno, Sara Duterte can deliver better than Marcos. And that is not a statement na parang ginawa ko lang. Yan ay proven. Mas kaya niyang mamuno. Mas kaya niyang manindigan at mas kaya niya pong dalhin sa tamang direksyon ang gobyerno natin. You know why else, Eric, no? Ano nagko-confirm ng sinasabi mo? Despite yung pag-slash ng budget niya, no? At saka despite yung political circus ko ano-anong binabato sa kanya,
despite this assassination, talks about an assassination attempts against her, no? She continues, the OVP, ano, even as we're speaking right now, no? Continues to serve the Filipino people. Like recently, meron siyang livelihood grant, tuloy-tuloy yan, no? With the meager resources that were given to her, no? Na tinanggal pa sa kanya. Meron siyang livelihood program, meron siyang mangrove planting, meron siyang tuloy-tuloy na nagsisilbi talaga sa taong bayan in as much as she can, 'di ba? Yun yung kagandahan kay Sara Duterte. Ito, wala talaga, no? Wala talagang pusong magsilbi. No? But you know, let this be a painful lesson for all of us. Let's learn this, and parang for me the other lesson, maybe the number one lesson is to be united. Kasi yan ang lakas natin. Kung hiwa-hiwalay tayo, hindi makikinig yan kasi mga abusado yan eh. Mga gahaman sa kapangyarihan at sa pera. At sila, alam mo mga kababayan, ano, Eric, you know why PRRD was great? Because he never lost sight of death. Death was always part of the picture, meaning he knew that someday he was going to die. Therefore, he didn't cling on to power, and that he knew it was temporary. He knew that. He would talk about it often, and the way he worked, no, was that maraming salamat, you gave me this small period of time where I could serve you, where I could do what I wanted to do, what I'd always dreamt for the Filipino, di ba, that the nation, yung kaya gumanda talaga tayo noon. Pero alam niya, may katapusan lahat ito, kung kaya hindi siya estupido na nag-iimbak ng pera, causing grief and destruction to a country that he really loves. Anong gagawin mo sa pera na yan? Saan mo isusuk-suk yan, di ba? Para magkaroon ka ng mga anak na drug addict, para magkaroon ka ng mga anak na alcoholic, di ba? Para ikaw mismo, drug addict, di ba? What kind of life is that? But you know, we're throwing our pearls to swine eh. These are people na ganyan ang kinalakihan. No? So, I hope that we learn as a people to choose better leaders, no? And to be ourselves better leaders, no? Okay. Mga kababayan, when I listen to news like this, I'm listening. No, I'm listening like that. On this level, but on another level, I'm so pissed off. Kasi may nangyayaring kailangan pagsilbihan yung Pilipino. Dami. Tapos yan ang that's what's getting them all twisted up, politics. Absolutely hate it. Tapos they talk about all of these things now in lofty terms. I'm a steady ship in a storm, that sort of rhetoric. And you know what have it done for the Filipino people right now, lalo na magugutom sila, 'di ba? Just shut up and do your work, 'di ba? Do something to make their lives better. Hindi ka binoto diyan para mag-speech kayong lahat dyan or magpolitika-politika. Tapos nanalo na kayo eh. Diba? So magsilbi na kayo. That's what I hate about all of this eh. People are just so in love, so enamored with power. And yet they don't use that power for the people. I hate it because I saw it with PRRD. When he was voted into office, tapos na yung politika niya, he went to work. Kasi alam niya, andito tayo para pagandahin, magsilbi ng maayos sa Pilipino. Yun, tapos na yun. Eh kaso ini-entertain pa tayo eh. Di ba ini-entertain pa tayo ng mga political calisthenics at mga intriga at mga kabwisita nila na who cares, di ba? Just do something, make our lives better, di ba? So, ganon, that's how I feel when I'm listening to them, you know, irrelevant trash is what I'm hearing, honestly. Kasi what I'm seeing, Eric, now what I'm seeing is what we saw. What you also saw. What you also saw on the ground and what you know exists. People in the mountains, they're not feeling government. Mga nasa city, they're not feeling government. There are millions of Filipinos who will live and die never seeing a doctor. That's a fact. Okay? Correct. There are millions more who do not have clean water, who do not have electricity. You think we care? You think they care about all of this? Diba? So the reason why you're there, that's why you have this embarrassment of resources, is para hindi kayo magpapogi at mag-champagne at mag-aircon. That's why, you know, I love Senator Bongo. I really love him. Tuloy-tuloy ang trabaho. At saka talagang sa kanya ko natutunan, sa kanya ko naririnig, sa kanila ni PRRD, no, nangyari,
magkakwento ako sandali, ano, na ganito yung, kasi sa comms ako eh, so sasabihin ko, ito yung burning issues of the day, mga intriga-intriga, tapos sabihin niya, ano, pabayaan mo na yun, trabaho lang tayo. So yun, dapat ganon. Dapat ganon, no? I'm so tired of this politics. Eric, talaga na-overdose ako dito sa I administration. agree. Ma'am, may pinadala sa akin. Kita nyo yung katabi ni Tariela. Si Tony Lavinia, yung picture. Yeah, I know him. Yung isa yata kapatid niya to, ma'am eh. Ang sa tabi niya kasi mukhang ang kanyang kapatid ay congressman din yata, ma'am, sa Mindoro. As far as I know. Tariela din. Ariela. Congressman. Nandito sa picture eh. Na pinadala ni Arnedo, yung ating kaibigan sa Baguio. Kasing gwapo din ba niya? Pero mukhang hindi kick out sa PMA. Dahil sa itong si Tarila, honor code violator to eh. The highest violation. Cheating and lying yan eh. Yeah. alam mo, Eric, yung CPRRD meron siyang blind spot sa AFP. No? Sa malalo't-lalo na sa mga PMAers. Ang taas-taas ng tingin niya sa mga PMAers. Pero a lot of it is, a lot of it is true. Pero a lot of it's not true. Pero I can tell you clearly, my husband talaga ganon, talagang straight and narrow path talaga yon, di talaga nagnanakaw. Tsaka sumusunod talaga sa batas at marami sila ganon. No? So, hindi mo na-kick out ka sa PMA dahil ka, honor code. Honor code, ma'am, ha? Violator ng honor code. Cheating and lying. Kaya nga, walang dangal ang ganon, ano? And he admitted publicly in a congressional hearing. Tinanong sa kanya yan. Yeah, I was kicked out because of violation sa honor code. Hindi siya nag-graduate. Yeah, cheating and lying. Anyway, Ma'am Lorraine, speaking dun sa binanggit mo na nakakasulasok, nakakawalang gana, nakakaita, yung laro sa obrahan sa politika, veteran group, alignment, yeah. Ang problema ng bansa, ito, number 1, gutom at kahirapan, trabaho, income, at ang ekonomihang lubog sa utang at baon sa utang, korupsyon, pero tahimik sila. Wala silang sinasabi, wala silang ginagawa kung anong gagawin at ano ang mga measures, kahit man lang resolution calling on the president na ipa-review ang mga pork barrel na ipinasok nila Martin Romualdez, yung kaliwat kanang pangungurakot sa flood control, sa mga pangungurakot sa pundo ng blanco na mga budget na pinalusot. Wala. Tahimik, walang naninindigan. Lalo na dito sa isang balita na tutunghayan natin, Ma'am Lorraine, when you talk about reality of life and actual situation of the people on the ground, ito po ang sinabi ng SINAG. Grupo po ito ng mga nagbabantay sa sektor ng agrikultura, pati na po sa pangisda at sa kalagayan ng palay, mga gulay, at pati na sa buong kalagayan ng mga magsasaka na ngayon po ay bansot na bansot, lugmok na lugmok po ang presyo ng palay. Tayo'y binabaha ng tuni-tuniladang imported na mga bigas na ang ating sariling mga magsasaka ay lubog na po sa kanilang utang upang makapagtanim at makapag-harvest lamang ng palay. Narito pong ulat balitang ito, Ma'am Lorraine, na dumudugtong sa pagpupuna mo sa mga speech nila Subiri dyan sa Senado. Ma'am Lorraine, ito yung totoong issue. Ito yung sabi ni Ma'am Lorraine kanina na walang saysay yung pagmaktol ni Subiri, sino maging Senate President, sino ang nasa Veterans Group Alliance at mga maniobrahan sa politika sapagkat walang epekto ito para pabaguhin at mapigilan ang pagkalugmok ng buhay ng mga magsasaka, manggagawang bukid at mga mamamayang Pilipino na nakasandig sa industriya ng palay. Ma'am Lorraine, very simple lang ito. Hindi sinabi doon sa balita kanina, pero itong binakasimple. Nababansot at nababarat ang produktong palay na inaani ng mga magsasakang Pilipino, hindi lamang dahil bumabaha, ang well-subsidized and supported by their own government ng mga bigas galing Thailand, galing Vietnam, galing India, mga kababayan. Hindi po ganun lang ang faktor.
ang factor po dito, mula nang umupo ang Administrasyong Marcos, halos hindi na po bumibili ng palay ang NFA dahil walang budget na ibinigay. Ang National Food Authority should have been intervening to 30% of purchase ng locally produced na palay in a good price standing para mabuhay ang ating local rice producers, mga magsasaka. Kung hindi mamimili ang NFA dahil wala siyang pundo, kahit puntahan pa niya ang Nueva Ecija, Bulacan at Pampanga o mga Pangasinan o Mindoro kung saan malalaki ang dapat produksyon ng palay, wala parang saysay po sapagkat traders pa rin po o mga negosyanteng pribado ang nagtatakda ng presyo. At dahil dyan, walang intervensyon ng gobyerno dahil walang pundong ibinigay. Sila Marcos dyan, yan ang kalukuhan. May pundo para sa ayuda here, ayuda there, pero walang pundo ang NFA para bumili ng tapat at sapat na presyo sa hanay ng produktong inaani ng mga magsakang Pilipino, Ma'am Lorraine. Alam mo na marami ako nakilalang mga magsasaka, Eric, kasi nga 'di ba, yung mga kapatid nating katutubo, mga farmers yan, di ba? Tapos yung sa LCAC, no, in my course of the work, alam mo, naawa ko dun sa report kasi sinabi na marami sa kanila ayaw na naisip na nila. Parang pamaktol na lang, di ba? Parang papasakit ka na lang ng katawan pero hindi ka naman kumikita, di ba? So for them to turn their backs on the only livelihood that they've known all their lives, it's very clear this government is failing them, and this government is failing them because of the graft and corruption, the greed, and the indifference and the incompetence of Bongbong Marcos, di ba? And yung smuggling, di ba? Yung smuggling, sino ba yung mga naririnig natin mga pangalan? Mga pangalan tikit sa Malacanang, di ba? So yung kapatid ni Lisa Araneta at si Lisa Araneta, lumalabas ang pangalan nila. Yes, correct. From the get-go, di ba? At it's just so heartbreaking. It's so heartbreaking kasi you know what it looks like, no, on the ground. Yun naman ang kahirapan talaga tong sa mga ito. Yan, speech ng speech na yan. Yan sila Zubiri na yan, no? Kahit yung mga nasa Malacanang, speech ng speech. Pero hindi sila bumababa. Hindi nila alam kung ano yung buhay ng mga kababayan natin, no? Na they think they care. You think they care about all this politics? They don't. They just want to know, how are you going to help us? How are you going to... Kasi hindi naman, alam mo yung one of those things that I hate, no? I really totally hate it when they say na ang mahihirap ay tamad. Kung siya ang tamad, yung mga anak ng mga mayayaman na yan, yung mga oligarko, yan yung tamad. Drugs lang ng drugs at umaasa lang sa nakaw ng mga magulang nila. Pero ang mahihirap, napakasisipag niya. Sobrang sipag niyan. Gigising niya ng alas 5 ng umaga, alas 4 ng umaga para magluto, para i-separate yung ano yung maluto nila, para ibebenta nila yung ulam sa mga karpintero, yung mga ice na ginagawa nila, ibebenta nila. They're the most masipag ever. So that government, kailangan pantayan nila at lampasan pa nila yung sipag ng mga kababayan natin na talagang ginagawa ang lahat ng kaya nilang gawin para makatakas na sa kahirapan. Kaso gobyerno pa naglulugmok, gobyernong magnanakaw, gobyernong walang pakialam, gobyernong talagang incompetent. Diyan ang nakakagalit. No, nakakagalit talaga. Imagine, no, hindi na sila magtatanim. Nakaawa, grabe. Yeah. Agree. Ma'am, takin mo ibigyan namin ng buhay na konkretong example. Yeah. Para mailusot ang mapangwasak at pandaraya na impeachment complaint para tanggalin si Sara Duterte at hindi na siya makatakbo bilang Pangulo ng Bansa by 2028. Si Marcos at si Romualdez nagkonsabo ng 90 billion pesos para bumili ng mga signatures ng mga kurakot ng congressman. You can just imagine na may pera palang 90 billion na ginamit 150 million, combination ng AKAP, AX at infra projects. Kasama pati mga komunista, ma'am, na kinabang. Nag-150 million din sila. So if there is a 90 billion pesos, or there are 90 billion pesos, na pundo pala na kayang ipangbili at ipanuhol sa pandaraya at baluktot, mapangwasak na impeachment complaint na walang saysay, walang katuturan, walang kabuluhan sa buhay at ekonomiya ng sambayan ng Pilipino, kung yun ay binuhos para bumili ng mga produkto ng ani ng palay, palakasin ang agrikultura,
punduhan ng malakas ang irigasyon, mekanisasyon, road projects para sa farm to market road, subsidy para sa pagbili ng tamang presyo ng palay, kaya pa naman gawin. Because the 90 billion is more than enough to address the need of at least 40% intervention ng gobyerno para ang presyo ng mga produkto ng mga magsasaka sa palay ay makatarungan at mabubuhay sila. Mayroon pa yung ma'am. And citing the example only of 20 billion bribe money. So, ma'am Lorraine, mga kababayan, ang impeachment na ginastusan, na walang katuturan, walang kabuluhan para lamang ambisyon ni Taluslos at nila Marcos sa manatili sa poder at masabwat pa ang ilang senador na ipagpapatuloy nila ito samantalang walang konkretong hakbang, laway nila ng laway ay wala namang naitutulong kung binigay ang 90 billion o DA, ayusin mo at 30% bilhin mo to 40% sa produkto ng mga magsasaka, buhayin mo ang kanilang mga makinaryas at mga kailangan sa irigasyon, di sana buhay ang ating agrikultura. All year, ma'am, 15-year all-time low ang agriculture under Marcos. At nag-18 months pa siyang agriculture secretary. My goodness. Eric, kasi I saw, for instance, I saw that what he meant by flood control project was yung mga sandbags inilalagay tapos agad na aagos, di ba? What he meant by low prices is yung mga kadiwa. Barangay captain ang level nito. He has no idea how to be a president. Wala talaga siyang alam. Wala siyang alam. The lethal combination of stupidity. No, he's very dim-witted. He's stupid. And incompetence and corruption and indifference, wala siyang pakialam. Kahit doon tayo, wala siyang pakialam. And the people around him are the same. They don't care. The only thing they care about is power and how to perpetuate themselves in power. So that you can see, the offshore accounts daw of George Garcia has been given, sabi ni Rodanto Marcoleta. Right? And what's that? It's to perpetuate themselves in power. In the meantime, and alam mo sabihin, out of pocket yon. Hindi out of pocket yung binayad niya, kung totoo yan. At saka yung mga ayos na yan, yung pang-bribe, pang suhol, pera natin yun na dapat napunta doon, di ba? So, lahat yan, parang, parang yung na-experience namin sa LCAC, napaka-konti ng 20 million. Tapos Marcos, hindi pa binigay. Di ba, ang grabe yung return on investment dun sa 20 million na yon, 35,000 surrenders under PRRD. Ngayon, wala na yung barangay development program na yan, na napakaganda, na direct service, di ba? So, it's so heartbreaking, and it's so enraging, nakakagalit, Agree. At Ma'am Lorena, come to think of it, mga kababayan, sa mga kasama namin ngayon, sa Bigwas ng Agila. Naturingan tayong agricultural country. Naturingan tayong nagtuturo ng mga advancing agrikultura. Nandito sa Pilipinas ang International Rice Research Institute. We take so much pride about that. And narito sa Pilipinas ang SEFDEC, Southeast Asian Fisheries Development Center, sa research ng pangisdaan. And yet, ang ating mga magsasaka at mangingisda na magagaling, masisipag, at mga scientist natin sa palay, pangisdaan, lugmok sa kagutuman at bansot na bansot ang agrikultura natin na pag-iwanan tayo ng mga bansang dito lamang natuto at nag-aral kung paano panaguin ang kanilang agrikultura, subalit tayo na ang bumibili sa kanila ngayon ng palay. Pati ang galunggong ini-import na rin natin. Pati bangus, i-import na rin natin, mga kababayan. Ano na lang po ang silbi ng gobyernong ito? Sinubukan po yan na i-reverse ni Pangulong Duterte by making agriculture as modern as possible as it can be, pero hindi rin po sapat kasi ang 6 na taon. May 2 taon doon, giyera sa Marawi, at 2 taon na pandemic. So, partida po yon. But the right track about how to develop agriculture ay palakasin po ang National Food Authority, National Irrigation Authority, and ma'am, ngayon natin nakopirma habang nag-usap tayo, one of the most corrupted projects na pinapasukan ng mga congressman ay tinatago nila sa NIA, National Irrigation Authority. Walang irigasyon, pero may allocation.
by the billions. Kung si Congressman Rillo, 76 million ang project ng two-story gym sa public school, 6 lang na poste ang naitayo ng 76 million. Ilang ganyan na pagnanakaw ang tinotolerate at kinokonsenti nila Marcos at Romualdez. Kaya huwag tayo magtanong kung bakit lugmok ang agrikultura sapagkat ninanakaw at bulok ang programa ng gobyerno sapagkat wala siyang direksyon na iaahon ang ating ekonomiya at agrikultura ay palakasin kung kaya all-time low po ang agriculture. Binanggit mo, Ma'am Lorena, hindi kasama ang kriminalidad ng smuggling sa sibuyas, smuggling sa bawang, smuggling sa bigas. At bawat patong per tonelada ng bigas, milyon-milyon ang kinokobra nila para sa pangdaraya sa presyo ng bigas na pinapapasok sa Pilipinas. Pero alam mo, sa isang banda gusto ko ito. Gusto ko ito kasi nasasaktan ang Pilipino. Kasi tayo naglalagay sa kanila dyan sa poder na yan. Tayo binigyan talaga yan. So naaalala ko kasi yung sinabi ni Pierre R.D. Eric, mga kababayan. Sinabi niya, huwag kayong papasok sa politika kung hindi ninyo mahal ang mahihirap. Kasi ang mahihirap, ang meron lang sila gobyerno. Diba? Yes. So, ngayon na nakikita natin ito, maliwanag, no? Maliwanag na yung sinabi ni Eric, yung poste, no? Yung pagnanakaw ni Marcos, etc. na bibigay na lang niya, ibubuhos na lang niya sa NFA yung pera na inanakaw pa niya. No, milyones ang makikinabang doon at bubuti ang Pilipinas. Pero wala siyang pakialam. Ibig sabihin, nagkamali talaga tayo. Sobrang pagkakamali itong nagluklok tayo sa pwesto ng mga magnanakaw at walang pakialam sa mahihirap. Kasi alam mo, yung kahirapan, ano lang yan, condition lang yan, temporary yan, dapat natatanggal. Hindi yan yung parang character trait na yung pagkakawatan yon, character trait yon, forever yon, unless mag-rehab ka or something. Pero yung kahirapan, maraming nakakaahon sa kahirapan, pero kailangan yung mga institusyon, lalo na sa gobyerno, ginagawa ang trabaho niya. Kasi yung goal, dapat tanggalin sa kahirapan. Kasi naintindihan ng gobyerno dapat. At katulad nakikita ko sa ibang bansa, grabe yung pag-alaga nila sa mga farmers nila. Pag-plant ng farmers, saluhin lahat yon ng gobyerno, sila bibili agad. So ang yumayaman sa mga bansang ang gobyerno ay hindi kurakot ay ang mga magsasaka. No, mahalaga sa kanila ang mga magsasaka. Sa atin may kita mo pinakamahihirap ang mga magsasaka, mangingisda. Kasi itong gobyerno natin walang pakialam. Mga magnanakaw. I agree to that, Ma'am Lorraine. And speaking about that, mga kababayan, ito pa, ituloy-tuloy na namin ni Ma'am Lorraine para yung huling bahagi po ng aming episode na ito ay tungkol dito sa baluktot at delikado, subalit hindi natin tatantanan na pagbubunyag dito sa maniobra ng mga operatiba ng CPP, NPA, NDF na i-criminalize daw ang red tagging na ito at may mga resibong ipinadala kaagad ang ating kaibigan, mga kababayan sa Bigwas ng Agila na si General Antonio Parladi Jr., ng resibo ng karapatan na tagapagpiyansa ng NPA. But before that, dugtong ito sa kalunos-lunos na sitwasyon ng agrikultura ng sektor ng ating bayan sa ilalim ni Marcos Jr., ito pa, naunahan na po tayo ng Vietnam at ng karatig bansa dating po sa paglago ng ekonomiya, pag-angat po ng kita, kabuhayan ng kanyang mga mamamayan. Yun, ma'am, may kaugnayan yan sa iyong breaking news. Dahil nga gustong linlangin palagi ni Marcos at nila Romualdez sa pamamagitan ng mga tagapagtahol nila ang taong bayan. Umaangat daw ang ekonomiya, bumubuti ang buhay, at dahil dyan, sinupla sila ng World Bank. Pero may isang reporter dyan, ma'am, na prangka pag magtanong na pinag-initan nila. Ang pangalan niya ay Eden Santos ng Net25, no? Mga kababayan, ma'am, naging PCO undersecretary ka at you were part of the government communication officers na team. At may isang instance lang na nagalit talaga si Pangulong Duterte dahil yun ay operatiba naman talaga ng CIA-funded na grupo para manabutahi, hindi naman talaga pang journalism sa kanya. No? I'm talking about Tiara Nada na napag-initan siya dati dahil ginastos niya si Pangulong Duterte
At kung ano ang report na nakukuha ang Malacanang press corps ay nabaliktad na dahil ang layunin nila ni Maria Ressa at CIA ay putahin ang gobyerno. Magkaito kay Ed Santos. Ma'am, can you explain about this? Itong balat sibuyas at ngayon ay nabubulgar na hindi nila kayang i-handle ang katotohanan, yung parang The Few Good Men movie, you can't handle the truth! Ma'am Lorraine, galit na galit sila sa reporter ng Net25. Ita-tie up ko siya doon sa sinabi ni ng Malacanang no na nagbi-middle income na tayo, which is a blatant lie from the World Bank mismo, no. The Philippines is still classified. This is from the World Bank. Is still classified as a lower middle income country. Yan ang sabi ng World Bank. Tapos ang pangit nung ng review sa pababa ang ekonomiya natin. No, so you don't want, if you are an insecure president, no, especially if you don't really have any plans and you have no competence to make the lives of the Filipinos better, you really have to lie. You really have to muzzle the press. Yan naman ang unang ginawa ni Tambaloslos at ni Marcos, no. Halos lahat ng mainstream media sila na may-ari, no. Andyan ang presence ni Marcos at saka ni Tambaloslos na pinatahimik ang press ng Pilipinas na playbook ng tatay ni Bongbong Marcos. Sakto talaga yan. Eksakto. Kaya yung mga nagsasabi ng katotohanan, may punishment. Kasama dyan ang SMNI. At ngayon, si Eden Santos ng Net25. Nung panahon ni PRRD, si Pia Ranada, kaya siya pinagbawal na sa PCO, sa Malacanang Press Corps. Kasi meron nga siyang agenda. Hindi siya katulad ng ibang Malacanang Press Corps na sabihin kung ano yung katotohanan, 'di ba? Sa kanya hindi. Nag-outright lie si Pia Ranada noon tungkol kay Bongo, tungkol ka sa PRRD, tapos bastos siya. I mean, sobrang kabastusan. Yung talaga she forces her way. There's a minimum of protocol that she wasn't following, no? So may sense of entitlement, so tinanggal siya. Pero ito ibang-iba ito kasi si Eden Santos, ang tinatanong niya yung katotohanan, 'di ba? Hingin siya ng information, 'di ba? So para sa isang totalitarian na gobyerno na yan ang nakikita natin ngayon ang Pilipinas, no? Kasi si Marcos ang ginawa niya, ito si Bongbong Marcos, ginawa ng tatay niya, pero walang official declaration of martial law, pero wala na tayong kalayaan, no? Totalitarian government. Ang una mong gagawin talaga, patatahimikin mo. So yan ang nangyayari dito. Yan ang pinakaayaw nila na, kaya nga yung mga vloggers, kasi age of information ngayon, may internet, ang hinahabol, may kumukumpas ang hinahabol ngayon ay ang mga vloggers, no, katulad nila Eric, no, yung talagang effective na effective, at ang mga may kumukumpas talaga. So anyway, yon no. Oh, tama ka, ma'am. At nga binabasa kong reaksyon ng mga tao na when you cannot defend your lies and you continue to insist na ito'y katotohanan at nabubulgar ka, then you resort to, sabi mo nga, ma'am, pandarahas, mananakot, pangbubuli, at pagpapahiya. So, kaya nga, itong si Eden Santos po, ino-observe ko ang kanyang demeanor, malayo si Pia Ranada na nang babastos. Sa kanya, ma'am, when she asks questions, she asks the questions on the basis of facts and data. At dahil hindi po factual ang sagot ni Claire Castro at ng Malacanang, nasusupalpal tuloy ang dating nila. Dahil may hawak na facts, may figures, may informasyon na hawak si Eden Santos. Ngayon, dahil nabubulgar at nagkakaroon po ng kahiyaan, ang naging solusyon, pagbawal ang reporter na nagtatanong ng katotohanan at yung dapat maiwan doon ay yung mga hindi magtatanong ng katotohanan. This is dangerous. Dapat magsalita po dito ang Malacanang Press Corps. Magsalita dito ang media organizations, no? O sige nga, ipatawag nyo ito sa padcom nyo, yung panggigip ni Marcos ng media. Wala ano kayong sinabi. This is a very clear control and special operations na dapat ang pasok lang sa Malacanang ay hindi ka magtatanong ng actual na mga katanungan, kundi mag-raise alleluia ka
kay Marcos at kay Claire Castro, okay ka. May isa pa silang ipinagbawal, ma'am eh. May mga kalaban itong si Jay Ruiz na dahil nga may galing siya sa media, lumalabas na mayroon po siyang mga kinakampihan na grupo na naglalabi within PCO. At ito ay nagpapakita ng nangyayaring factionalism. Nasa panahon po ni Pangulong Duterte, Ma'am Lorraine, ang pagkakakuha ko, ang factionalism ay bawal na bawal po yan na maging isang kalakaran sa opisina ng gobyerno. Pero ito dahil may mga bagahe, itong si vlogger Barker Claire Castro, may bagahe din ito si Jay Ruiz na mga negosyo ng kanyang PR firm at bago siya pumasok sa Malacanang, nangungontrata sa public relations and mga media operations si Jay Ruiz. Ngayon, mayroon pong power play na nagaganap sa PCO. Ano po ma'am ang epekto nito kapag ganun po ang malaganap? Vested interest, power play, and walang professional and ethical conduct sa mga namumuno ng Presidential and top government office of communication. In the end, kapag ganyan na nangyayari, ang nagsasuffer ang taong bayan. No, kasi hindi umaabot ang balita, ang communications, ang information, important information kung anong ginagawa ng gobyerno para sa kanila, at kunyari may mga warnings, may mga information na para maalagaan nila sarili nila, hindi umaabot, no? Pero ano naman ang ibabalita nila sa isang presidenteng non-performing? Yun din yun, 'di ba? So, alam mo, ibang-iba talaga ang ibang-iba talaga ang gobyerno ngayon under Marcos at saka kay PRRD. Talagang kung ako nasa gobyerno ngayon, iiyak ako talaga. There's nothing inspiring, 'di ba? And that sort of thing. So, kakaawa din sila yung mga nasa gobyerno ngayon. Kasi puro sila, I don't even know, alam mo, Eric, mga kababayan, I don't even know bakit ang daming drama. Ang daming drama talaga. Hindi na lang magtrabaho, di ba? Puro na lang drama ng ganyan. At saka talaga napakagaganid. No? Very, very, very greedy. Dapat kasi dinadivest mo yung mga interest mo, mga business interest mo when you enter government. Di ba? But he did not divest. Si Jay Ruiz, as far as I know, did not divest business interest. Kasi nga, pwede mong gamitin ang connection mo sa gobyerno, ang poder mo para sa iyo. Hindi 'yon, exactly. Hindi pwede 'yon, 'di ba? Hindi pwede 'yon. Magkaliwanagan ulit tayo doon, no? Bawal 'yon. Dapat para sa taong bayan ka. 'Yun lang. Pero paano mo gagawin 'yon? Kung mismo yung pangulo yung leader mo, no? Ganun na ganun, eksakto yung ginagawa. Paano 'yon? There's no moral compass anymore. Kasi nga during my time, our moral compass was PRRD, who lived it, no? That incorruptibility, that simplicity, that humility. We lived it. I told you, pag kumakain kami, ang pagkain talaga namin, piniritong manok, piniritong isda, isang piraso pa, alam mo yon, ganon. Tapos may sabaw, may kanin, may dessert, may gulay, ganon. Ganon lang kasimple. Tapos sasabihin niya talaga, underscores it. He says, okay naman yan, pero kasi hindi natin pera yan, pera ng taong bayan. Paulit-ulit yan, no? Pero kung hindi mo naririnig yon sa principle mo, tapos appointee ka, tapos ang dami mong hawak na resources, wala kang moral, wala kang compass, wala kang direction. Unlike PRRD kept a tight rein on all of us, no? He ran a tight ship. There was no doubt that he was the leader. And if he found out na ikaw ay nagnakaw, naku, alam mo, magtago ka na lang na. Kasi nakakita ako na nanipa siya ng undersecretary na nahuli niya ng nanakaw, tapos resign. Pinatanggal niya. Alam mo, bait pa nga niya kasi maraming beses panapasikret na lang niya yung pag-resign. Basta mag-resign ka na. Pero hindi na niya kinakausap. Kasi pagtatraidor mo yun sa kanya dahil he trusted you eh. Diba? But there's no such dynamics under the Marcos administration. Parang each one to his own, magnakawan na tayo, paramihan ito, di ba? So that's it. That's the challenges. No? Those are the challenges that face us now. Kaya ang descriptions kay Marcos po, kung mayroon siyang iulat sa kanyang State of Lying Address, no, hindi po yan SOLA, State of Lying Address sa July, sa 4th Monday of July, I fully restored the monumental and systematic corruption in government.
At lahat ngayon ay libre na ang magnakaw at walang kaso-kaso. Lalo na kung iupo ko na si Boying Rimulya as ombudsman. Basta, hallelujah to Marcos. Ako ay hindi nyo bibirahin, nakaw lang ng nakaw, fire, walang problema. Yan ang sinasabi na monumental corruption, mga kababayan. Ang achievement niya, out of 118 na mga bansa. Sa corruption survey and evaluation, 114 ranking natin sa pinakakulilat sa mga lumalaban sa korupsyon. Okay. So binanggit mo, Ma'am Lorraine, I like that point na sinabi mo. Yung kanyang abilidad, hindi nga pwedeng makapasa bilang barangay captain eh. Kaya sharply, he pointed or she was very ng pinoint po ni Vice President Sara Duterte that the problem of Marcos, aside from the lingering issue ng chronic substance abuse of illegal drugs sa sarili niya, na hindi niya maiwaksi-waksi ang kanyang pananaw taong bayan, ang apektadong kanyang health of mind at kanyang state of decision-making, may binanggit si Vice President Sara Duterte, ma'am, mga kababayan. Very sharp ang sinabi niya. Marcos Jr. doesn't know how to be a president. He does not know how to lead and know how to run the government. Short of saying na walang alam, dapat umalis na. Kaya ito nangyayari. Mantikin mo sa fish port sa General Santos City, mama. I think kahapon, sabi niya mga kababayan, pumunta siya sa fish port, no, sa General Santos City. Dahil sikat sa tuna yan eh. Kaya ko nilagay itong aking kasama, yung Department of Agriculture Secretary, sapagkat eksperto po ito bilang malaking negosyante sa isda. Kaya makikinig tayo sa kanya. Nalangan si Secretary Laurel. Kung anong sasabihin niya, si fishing and big time na negosyante sa pangisdaan ito. So yung kaharap niya, mga maliliit na mga nagtitinda ng tingi-tingi na isda, sabi ko wala talagang alam si Marcos na ang kaharap niya, ordinaryong mga mangingisda, tapos ipapaharap niya ang bilyonaryo na ang negosyo ay ang magkulimbat ng mga resources ng kadagatan at negosyohan ng malaki ng pamilya nila. Ma'am, it shows kung anong tao siya. He was the exact opposite of Digong. Kasi si Digong, alam niya talaga yung dinadaanan ng mga mahihirap. Alam niya yung OFW. Alam niya yung details, detalyado. Alam niya talaga. And was that fed to him? No. He did it on his own. No? On his own, he was interested. Parang he was really talagang nagda-taxi driver siya para makita niya talaga kung ano yung dinadaanan ng nasa responsibilidad niya, di ba? Na alagaan, ng Davao. Pero ito, ano mo, nakakatawa pero nakakagalit, di ba? Na nakakaawa kasi kunyari ikaw ay isang kunyari mangingisda ka, nakikinig ka ng gano'n. Dispalinghado, wala talaga yung paahin, walang landing, hindi niya alam kung ano yung sinasabi niya, walang alam itong taong ito. Correct. Isang privileged na spoiled brat na taga Forbes Park who did not make it his responsibility to find out that other realities existed apart from his own. There's a term for that. It's called noblesse oblige. This means yung mga nakakarami sa buhay, dapat mas nagpapasensya ka, mas nag-iintindi ka kasi bumaba ka at inalam mo kung ano yung dinadaanan ng mga mahihirap kesa sa'yo. Kasi alam nga naman sila ang umakyat sa'yo. Hindi nila kaya yon. Pero ikaw kaya mong bumaba at intindihin, di ba? Kung kaya't, alam mo, kunyari ako, nakita ko yung mga anak ko, ang komportable ng buhay, di ba? Syempre, dinadala ko sila kung saan ako pumupunta. Punta ako sa slums, punta ako sa bundok, bit-bit ko sila. So they don't grow up to be assholes like those Forbes Park spoiled brats who think the world owes them something, who has not made it their responsibility, and they think that the only reality that exists is their reality. So wala sa horizon nila yung mga naghihirap, lalo't-lalo na kung ikaw ay leader, lalo't-lalo na kung president ka. Diyos ko, ang pangit tignan. Kasi ang pinaka-nakakaawa, pinaka-mahihirap. Kaya tama yung description
ni Pangulong Duterte nandito pa sa Pilipinas, mga kababayan, na the main problem right now of the Filipino people and the country ay ang fractured governance. Ngayon, hindi na lang fractured, kundi baldado na gobyerno. Kasi kung fractured, pwede pang i-plaster caste. Pag baldado, wala, napuputulin mo na lang at upang tanggalin ang pagkabaldado niya. So, baldado po ang gobyerno sa Pilipinas sapagkat baldado ang namumuno. And the Vice President is not part of that because she does not exercise power and authority of the President. She is just the standby President, but she is not the President. Kaya, hindi po siya makagalaw. Kung matatandaan ninyo mga kababayan sa panghuling bahagi ng aming talakayan ngayon ni Ma'am Lorraine, nang siya ang naging Department of Education Secretary, most effective and high-performing agency ni Marcos. Alam mo yan, Ma'am Lorraine, 2 years halos ng Department of Education was the highest performing and most trusted government agency during the time na ang Department of Education Secretary ay si Vice President Sara Duterte. Meaning, kung bibigyan ng pagkakataon na siya ay maging bahagi ng aktual na pamumuno at pamamahala sa gobyerno, Sara Duterte can deliver better than Marcos. And that is not a statement na parang ginawa ko lang. Yan ay proven. Mas kaya niyang mamuno. Mas kaya niyang manindigan at mas kaya niya pong dalhin sa tamang direksyon ang gobyerno natin. You know why else, Eric, no? Ano nagko-confirm ng sinasabi mo? Despite yung pag-slash ng budget niya, no? At saka despite yung political circus ko ano-anong binabato sa kanya, despite this assassination, talks about an assassination attempts against her, no? She continues, the OVP, even as we're speaking right now, no? Continues to serve the Filipino people. Like recently, meron siyang livelihood grant, tuloy-tuloy yan, no? With the meager resources that were given to her, no? Na tinanggal pa sa kanya. Meron siyang livelihood program, meron siyang mangrove planting, meron siyang tuloy-tuloy na nagsisilbi talaga sa taong bayan in as much as she can, 'di ba? Yun yung kagandahan kay Sara Duterte. Ito, wala talaga, no? Wala talagang pusong magsilbi. But let this be a painful lesson for all of us. Let's learn this, and parang for me the other lesson, maybe the number one lesson is to be united. Kasi yan ang lakas natin. Kung hiwa-hiwalay tayo, hindi makikinig yan kasi mga abusado yan eh. Mga gahaman sa kapangyarihan at sa pera. At sila alam mo mga kababayan, Eric, you know why PRRD was great? Because he never lost sight of death. Death was always part of the picture, meaning he knew that someday he was going to die. Therefore, he didn't cling on to power, and that he knew it was temporary. He knew that. He would talk about it often, and the way he worked, was that maraming salamat, you gave me this small period of time where I could serve you, where I could do what I wanted to do, what I'd always dreamt for the Filipino, di ba, that the nation, kaya gumanda talaga tayo noon. Pero alam niya, may katapusan lahat ito, kung kaya hindi siya estupido, na nag-iimbak ng pera, causing grief and destruction to a country that he really loves. Anong gagawin mo sa pera na yan? Saan mo isusuk-suk yan, di ba? Para magkaroon ka ng mga anak na drug addict, para magkaroon ka ng mga anak na alcoholic, di ba? Para ikaw mismo, drug addict, di ba? What kind of life is that? But we're throwing our pearls to swine. These are people na ganyan ang kinalakihan. No? So, I hope that we learn as a people to choose better leaders, and to be ourselves better leaders. Okay.